Hindi ko lubos maiisip kung bakit nakakapanood tayo ng mga walang kakwenta-kwentang palabas sa mainstream media man o sa social media. Yung mga pangyayari na ginagawa ng ibang tao na hindi dapat natin nakikita. Itong mga taong ito na hindi ko lubos maisip kung anong klaseng pag-iisip meron sila. Kung sila ba ay nag-iisip o tinakasan na ng sarili nilang pag-iisip. Yun ang nagiging problema natin ngayon. Hindi natin alam kung alam ba nila ang kanila pang mga ginagawa. At wala nang puwang sa lipunan dahil sa kanilang mga pinaggagawa at ang kapal ng muka. Hindi ko tinutukoy ang ating mga napapanood sa mga reels, ibang social media, sa ibang komunidad, kung hindi mismo dito sa Kalingap, makikita natin, especially dyan sa Carepa, na nangyari pa sa Calaguas Island, na gumawa ng hindi ka nais-nais sa lugar na yon. Ano ang ibig kong sabihin? Reactor pa naman ng Carepa. Kagalang-galang. At kapag napanood mo ito, siguradong mabubisit lamang kayo. Kaya babala sa inyo pong lahat, kung ang inyo pong mga anak ay nandyan po sa inyo pong tabi, paalisin nyo muna po sila o patulugin nyo po sila ng maaga sapagkat hindi po para sa kanila ito. Sapagkat baka magsusuka lamang sila at baka hindi nila kayanin ang kanila pong mapapanood. Ano ang aking ibig sabihin? Panoorin po natin. So ayan na po mga kaubayan, si Gardo Berso. Ay, ang lubot ni Gardo. Si Gardo Berso. Ay, ang lubot ni Gardo. Mag-swimming na po sila ni Kuya Brox. Asa si Kuya Brox? Asaan? Ang mga ang mga mandaragat. Saan? Gampong-gampong. We? We? Si Nathan Cute ang kumuha nitong nakakarimarin, nitong nakakadiri, nakakasuka, no? Ang kapal ng muka ng isang reactor na presidente pa naman ng Carepa na gumawa ng skandal doon sa Calaguas Island. Nathan Cute, ano ba naramdaman mo nung napanood mo yan? Nung binibidyo ba yan? Hindi ba nabasag ang lente mo? Ang iyong camera? Sapagkat ako, nung napanood ko ito, pinanood ko pa sa aking smart TV, binasag ko yung smart TV ko sa buwisit ko nung napanood ko itong reactor na ito, itong presidente ng Carepa. Grabe. Pero credit kay Nathan Cute Vlog, sapagkat yung mga ganitong klaseng eksena ay nabibigyan tayo ng awareness kung sino yung mga dapat suportahan at igalang. Hindi ba? Awareness. Awareness. Usapin ng awareness. Huwag na natin pag-usapan yung usapin ng awareness sapagkat baka marami na namang mambash. At ito dapat ang binabash nyo. Yung mga ganitong klaseng tao, hindi si Beyonce. Kita nyo naman yung itsura. Piling gwapo pa. Porket madilim, ang lakas ng loob. Mag-swimming trunks. O baka naman naka-brief lang yun. At sigurado ako, yung brief na yun, malamang 1 linggo na yun habang sila ay nangangampanya. Kaya yung brief ni Birador na yun, nasuot-suot niya nang siya ay maliligo o tumalon doon sa dagat. Kung dagat man yun o ilog, malamang kapag ibinato niya yung brief niya, mababasag. Alam niyo yung ibig ko sabihin, hindi lamang nagtututong, kung hindi, pag binato mo, mababasag ang kanyang brief. My goodness. Ayoko dapat pinag-uusapan itong mga ganito eh. Anong sabi ni Nathan Cute? Anong sabi? Supportahan po natin yan, si Nathan Cute Vlog. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, Nathan Cute Vlog, pakisuportahan po natin para mawala ang inyong mga stress. Huwag nyo suportahan si Birador sapagkat kapag yun ang sinuportahan nyo, hindi stress ang mawawala sa inyo kung hindi yung mga wallet ninyo. Huwag kayong didikit sa kanya. Baka mawalan kayo ng wallet, mawalan kayo ng cellphone kasama ang charger. Ang tindi, kapal ang muka. Ano sabi mo, Nathan Cute? Gardo Bersosa? Baka naman, Hagardo Bersosa. Yung mukhang haggard na yan eh, si Birador. Tapos nagsuot pa ng gano'n, kapal ang muka. No? Feeling macho pa siya, mukha naman siyang undin na swimmer. Grabe. Ngayon, baka hindi na kayo makabalik sa Calaguas Island sa kagagawan nitong si Birador. Bakit? Mapepersona non grata kayo sapagkat
na-pollute yung tubig na pinaglangoyan nyo. Na-pollute na siya. Buti kung si Kuya Brooks lang yan, sila Kuya Mil, nando doon. Nung lumusong si Birador, nagmukhang tinta lalo ang tubig. Hindi nahalata nung gabi pa kasi madilim Pero nung umaga, alam nyo ba, doon sa pinaglubluban ni Birador, pinagtalunan niya, nagmukhang may tagas ng langis. Ang itim, parang may tinta doon sa tubig. Hindi lamang makapal ang mukha nung reactor na ito, na piling pogi, na piling macho, na piling gwapo, nagwapo sana siya, si Birador. Kaso lang, siya yung pagwapo na sana na naudlot. Kaya ganyan ang naging itsura. Nag-brief ka pa talaga. Di sana nilagay mo yung brief mo sa mukha mo para naman nalubos-lubos mo na. Hindi ba? Kapal ang mukha. Ako nga kahit macho ko at gwapo ko, hindi ako basta-basta nagagaganyan. O ngayon, sa Calagaos Island, hindi na kayo makakabalik. Magiging persona non grata na kayo. Matanong kita, Birador. Anong naisip mo, bakit naghubad ka, nag-brief ka? Pwede ka naman naka-short. Ha? Anong feeling mo? Feeling mo, gwapo mo. Feeling mo, macho ka. Ang hirap sa'yo. Akala mo, sa ginagawa mo na yan, magiging model ka ng bench. Kapag ikaw ang naging model ng bench, President Birador, malulugi yung bench. Dapat ka nun, tumalon ka dun sa dagat Dapat di ka na nga umahon. At kapag hindi ka umahon, kang maglala, darating naman yung mga rescue divers Yun nga lang, kapag nilusong ka nila dun sa ilalim ng dagat, hindi ka rin nila makikita. Kasi mukha kang lumot. Susuka pa ako sa'yo sa ginagawa mo. Sorry. Kaya, cut na, ayoko na. So ayan lang po mga kaubayan, si Gardo Berso. Ay, ang lubot ni Gardo. Si Gardo Berso. Ay, ang lubot ni Gardo. Mag-swimming na po sila ni Kuya Brooks. Asa si Kuya Brooks?